Finally guys, nandito na ako sa bahay and sobrang daming nag-message po sa akin about sa news na ito. So let's clarify the news guys. Let's clarify the news kung bakit nami-misunderstood ng karamihan. And we'll start explaining from the top until permanent residency. So sa ngayon po, sa sistema ngayon ng Japan, dalawa po yan, TITP at saka SSW. Ang TITP matagal na po yan, yung SSW nag-start po siya 2019. These visa po hindi po pwedeng mag-jump directly to permanent residency. Ngayon, yung sa news na yun, ang pinaka-purpose talaga ng news na yun po is, yes, it's official! It's official! Magkakaroon na ng bagong sistema. Yun po yung purpose ng news na yun. So, aalisin yung TITP patsu, papalitan po siya ng bagong sistema. Ikusei Shuro Seido, yan po yung bagong sistema. And SSW. So, from here, TITP to SSW naging new system plus that SSW 1 and 2. Sa ngayon, 1 pa lang po tayo. Ngayon, to continue guys, dito, magkakaroon po tayo ng SSW 2. Yung bagong sistema at saka SSW 1 po na para mag-continue yung SSW 1 dito, kailangan niyang ipasa yung examination plus the experience. Ngayon, itong bagong sistema, hindi siya pwedeng mag-jump directly to SSW 2. Dadaan muna siya ng SSW1. So, ang magiging sistema niya is papunta dito instead sa pababa. So, after 3 years, maximum 3 years po. And, nasabi doon kasi sa dating sistema ng TITP, hindi pwedeng lumipat ng kaisa within 3 years. Dito naman po, pagpasok nyo ng Japan, after 1 year or 2 years po, depending on sa qualifications or sa condition na pwede kang lumipat, then pwede kang makalipat ng ibang kaisa with the same visa, yung bagong visa. Ngayon, pag natapos mo na yung 3 years po, lilipat po tayo ng SSW1, lilipat tayo ng SSW2. Ngayon, ito po yung non-misunderstood. Ang SSW po is parang kinukonsider nilang permanent residency. It's because po, wala na pong makakapigil sa inyo. Pag meron na kayong SSW2 visa, wala nang makakapigil sa inyo na magstay kayo dito sa Japan. You can renew like maybe after 1 year, after 3 years, depending sa span ng visa po ninyo. Kaya kinukonsider nilang permanent residency. Ngayon, ano yung pagkakaiba sa totoong permanent residency? Yung SSW2, kahit sabihin natin you are free to live here in Japan kahit kailan mo gusto, yes, with that visa po, you are only allowed to work. Kung ano yung napasa mong examination for SSW, doon ka lang pwede. Doon ka lang pwede. Hindi, example, napasa mo yung sa restaurant, sa magtatrabaho ka sa airport, hindi talaga pwede yun Hindi pwede yun. Ngayon, after a certain years ng SSW2, pwede sila mag-apply for permanent residency. So, yan po yung flow na hindi po naiintindihan po natin. Again po, TITP, SSW, yung bagong sistema, SSW1, going to SSW2 na parang permanent residency, and last part is permanent residency. After a certain years, mag-a-apply po ng permanent residency. Kaya, additional din po, kaya nalabas yung news na tatanggalan ng permanent residency yung mga hindi nagbabayad ng tax. Kasi po, with this new system po, they are expecting na dadami yung mag-a-apply ng permanent residency dito sa Japan. Okay po. Nagmamadali ako ma-explain po kasi gutom na po ako. Pero sana po naging clear. Pag hindi pa clear, i-explain ko mamaya after ko kumain ng dinner ko po. Sayonara, gambarimasu.